Dapat kanina ka pa pala binidyo. Kasi parang ano mo din yun, parang ang tawag niya? Proof or anything like that? Parang proof of conversation. Proof of purchase. Proof of purchase. So yun, kakausap lang namin din sa Vega yung provider namin sa health, ang tawag doon? HMO. So nakakatuwa na nakikipag-coordinate sila, and yung way of communicating is it's not about like parang pagsita or ganun. It's more of in human side na with concern. So nakakatuwa din yung ganun na bagay na parang nararamdaman mo na concern sila sa pasyente, sa inyo na kliyente nila. And binarify lang nila kung mayroon kaming mga katanungan or any kind of concerns na pwede nilang ma-address regarding sa pag-handle sa amin dito sa hospital. So magandang bagay na nakaka-receive kami ng ganong follow-up from our HMO provider. So yun, clarify lang namin na ang ano pala sa Avega, meron silang mga representative per hospital. So which is, nakausap nga ni Mrs. nung before kami i-confine, nakausap ni Mrs. personally yung Avega representative talaga. So na bibigyan kami ng heads up kung ano yung coverage, at saka at least yung sa side ng pag-aalala about sa mga babayaran ay mababawas siya dun sa kabuuan ng worries natin para sa so napakaganda na mayroon kang HMO provider. So ito rin yung isang bagay kung bakit medyo hesitant kami na mag-resign si Mrs. kasi it covers the whole family, kasi yung coverage na binibigay ng healthcare ng HMO ng company. So which is pag nag-resign siya, wala nang ganun, kaya yun. Ayun, ang talas ng mata. Ang dami ng mata. May tingin naman siya sa'yo. Paano to? Look, look. Alam ko ba nag-gusto tayo? Yung the friends. Parang, oh yeah. Yung tingin niya ba, parang may alam na talaga, no? My goodness. Don't do that. Oh. Jimbo says. Whoa, whoa. So funny. Ooh, ah, ooh, ooh. Wait, look. Can you say no? Try ko lang. Ay, marunong yun siya maganda. Wow, that's cool! Yeah, put it right now. Yan, good na yan. Diyan ba? Ito yung baby namin na. Wow! Tida. Pinabog siya. Ito. Ma'am, yung about sa... Okay. Yan siya ngayon, Apa. 48. 48. Tsaka yung sa mga laboratories, ma'am. Kasi parang nag-inquire yung Avega. Ano na po yung kamusta na yung x-ray? Tinatanong nila yung x-ray, yung sa Ang dugo. doktor kasi yan, kung hindi kami pwede magsabi. Pag sige. nag-lunch na lang po sila, Ano na lang? yun na lang po ako. Tanungan na lang Sige namin. po, salamat Sige po. In fairness, kalmado sila yun. Hindi ko makakita. Siksikan tayo dito. Ayun, ano ka ba? So very personal sila, no? Ewan ko na, hindi naman natin naranasan yan dati sa MaxiCare, no?
Nabega na kasi ako. Hindi na pumunta ng hospital ng si Karen. Yung ano ka, nanganak ka. Wala walang tawag yun. Meron dati, naalala ko. Bagay, lahat ng mga cases natin kanina, nabigyan na lahat. Ano? Kasi Dati may pa teddy bear pa sila sinend nila kay Nathan nung nasa hospital kami. Yung case niya naman nun ay nagsusuka kasi nahulog siya sa higaan. So yun, yung ano pala, yung coverage pala na dapat tingnan dun sa HMO provider ay yung per illness, tsaka yung ano ba yun? Kasi nakakatuwa pala kasi yung coverage niya is 300k per illness. So ibig sabihin, it's in 1 year, honey, di ba? It's in 1 year. So nagre-reset siya next year. So ibig sabihin, in 1 year, pag nagkasakit ka ng... So until ano yung limit niya? Ano ba, masakitin ka talaga, may sakit ka sa puso, may sakit ka sa baga, may pneumonia ka, ano? Basta other bang diagnosis, 300k per... Walang limit. Walang limit. Sabi no? Sabi, pag natisod ka na, nabalik yung paa mo. Nanagkay na naman, pa-opera ka na naman. Eh nahulog ka sa puno, na untog ulo mo. Pusa ka na nun, pag di ka pa nang... Grabe, no? So yun nga, yung parang ang kinaklarify nila yung tumawag sila is that yung running bill kasi malaki na, almost half, more than half, almost half nung limit niya. So akala ko yung limit na yun is yung whole coverage niya for the whole year na hospitalization. Hindi pala per illness pala yun. So ibig sabihin, so since pneumonia yung diagnosis ng pagka-hospital niya ngayon, kailangan hindi na siya magka-pneumonia within this year. So, kasi Ilagaan siya rin. hindi na siya covered Di ba ma-cover pneumonia. natin kung ano yung matira? Ano yung Ikaw, may matira? natira 100k. Oo. Yung the rest na yun, yung matira yun yung makakover. Oo. So, kailangan, paano yun sa isang Yung hospitalization? hospital sinasagad din. Paano yun sa isang hospitalization maraming diagnosis sa'yo? Depende. Huwag naman sana ano. Yun nga yung clarify niya kanina, no, na yung about sa blood. Kasi hindi siya under sa approve. Ano din yun? Kumbaga, ibang 300 naman yun yung uubusin. Pag nag-fall sa congenital. Ano yung congenital? Congenital Namamana. yung parang yung pinanganak ka. Nandun na. Oo, yung pinanganak ka is tapos... So, paano nila ma-identify yan? Titangnan lang yung health record ng tao. Hanapin na yung history siguro. Wala naman siyang anemia nung findings dati. Oo. Di ba? So, hindi siya. Newborn screening. Nakakatawa na yung malaman mo yung gano'n na ng mga bagay-bagay. So, pagpalagay natin, ilagay natin siya sa perspective na ikaw yung magbabayad ng sarili mong HMO na wala kang company na pinapasukan. Sa ganun kalaki na coverage, I think mababa yung 10,000 na monthly doon. Parang nasa 60k siya sa whole year. Full year. Yung interest nag-inquire ako sa ganun. Tapos divide siya into 12. So, wala. 1,000. Wala pang 100. Wala pang 10,000 ng monthly. Pero yun nga, sino ba naman ang gusto masasakit? Sa insurance na ganun. Kasi yung Oo. parang ano 300k, double duration na yun. Hindi ko lang sure kung tama. Pero hindi na din natin alam. Ang problema lang naman kasi sa insurance, hindi nila dinadivulge na basta-basta yung ganun. Sinasabi na nila na may ano pa 300k, Ang may 500k Hindi, ang critical gagawin, illness. hindi ka makakapagtanong kasi alam mo bakit? Tatanong ka sa mga, ang tawag nila doon? Ang tawag nila doon, yung mga ahente ba ng insurance? May tawag sila doon eh. May tawag nila? Financial advisor. Pag nagtanong ka naman sa kanila kasi, hindi ka nila sasabihan agad na dito sa chat lang or personally. Dapat mag-set ka talaga ng appointment sa kanila, which is, doon ka na makukulong. So, alam naman natin na... Unless kaibigan mo siguro yung... Oo, importante. Like, halimbawa, kaibigan Pero mo still, may kaibigan ka na hindi niya talaga, sabi niya gusto kasi mo mag-set ka lang ng pwede appointment. ka pa rin naman Ang problema kasi pag nag-set ka ng appointment with
with financial advisor, malulunod ka talaga sa information to the extent na kukuha ka talaga. Parang Kasi, feeling mo bukas hindi na pwede. oo, Ngayon kasi wala ka. alam mo sila, they are more than mga networker na tao. Kaya nilang babaguhin yung pag-iisip mo. Which is Mindset. true din naman. Napakahalaga rin talaga ng insurance. Ang problema lang kasi is that yung scope ng ano mo. Budget. So ngayon, ang alam ko, pag nagsiset sila ng appointment, aalamin nila yung magkano yung kinikita mo. And from there, tutulungan ka nilang i-budget yung ano mo. I-eliminate nila yung ibang mong pinagkagagastusan. Kaya ka nakaka-join kasi i-eliminate nila yung ibang mong pinagkagagastusan eh. So yun nga lang, willing kang i-eliminate yung mga, nakita ko na yan eh, ng mga ganyan na i-eliminate nila yung iba mong pinagkakagastusan na hindi naman life and death ang ano. Kaya halimbawa, mayroon kang sinusuportahan na kapatid or ano na hindi naman life and death. Kumbaga, ano lang, ano mo yun, tagalinis sila ng bahay nyo. Sabihin ka lang, ano, mabubuhay ka ba na wala naglilis sa bahay mo? Tanggalin natin to. Yung mga ganun. Kaya galing lang din yung mga ganun eh. Kaya mapapakuha ka talaga pag once na nag-set ka ng appointment May sa iyakan kanila. naman din pa. Tapos yung way pa nila ng pag-approach, sobrang ano sila, accommodating. Accommodate ka talaga nila and alam mo yun, ipaparamdam talaga sa'yo na importante ka and nakita natin nung inano tayo dun about sa travel and tours na package, no? Tanong kahit wala akong pera, papawag ka. Wala kaming pera pero nung way na kinausap kami, parang sige, kukuha na tayo kahit pero yung 14K ang monthly ng ano, package nila. Parang napapaano ka na, importante nga yun kasi it's all about your ano eh, yung wellness mo, yung pagta-travel at saka pagbabakasyon eh. Na wala naman siya sa agenda mo. So yan lang din yun. Kaya mahirap din makuha yung information na ganun from the insurance company. Pero kung mayroon man sigurong ganun na ganun same coverage ng ganun sa HMO, kasi nagta-tie up din yun sila sa HMO, di ba? So kung mayroon man sigurong ganun, napakalaki siguro ng monthly mo, siguro 15 siguro ng monthly mo, 15K to 20K, no? Kasama na life. Imagine those people na may mga ibang maraming ano, ang tawag nila dun? Ano tawag nila dun sa policy? So, ka po. So, Wait lang po yun. so nakaka ano Kuya, din naman makakuha kasi na. with this ano, time na daming sakit. Hindi mo naiisipin yung magkano yung gagastusin mo. So anyway, yun yung experience namin dito sa pagkaka-hospital ni Baby. Dito sa Parang naging staycation na lang natin. Paranaque Doctors Hospital. Kasi In hindi fairness din naman, masyado maganda yung nag-aalala facilities sa nila. pila. And, yun. Yun nga lang talaga napatagal kami. Ito yung first time na tumagal kami ng ganito kasi kay Nathan dati sa pangalan namin. Matagal na yung 3 days, 4 days, nakaka-uwi na kami. Eh ngayon, nakaka 6 days na kami. So far, ito yung pinakamatagal. And komportable din naman ito rin yung pinaka-komportable na home na napag-stayhan namin. Hindi gaya ng iba, hirap talaga kami sa tulog. Hirap sa pagkain, kasi malayo ang bilihan. Yung mga ganun ba na scenario. Tapos, ang pagkain din, hindi ganun kasarap. Ito dito, in fairness naman, Tsaka may wifi, free mas wifi. may free wifi Malakas sila. naman yung wifi. Nga lang talaga, mahal talaga yung Mahigpit nga na yung honors. ano natin yan kung mayroon na kami initial bill, titingnan natin yung mga charges, makita natin din kung magkano talaga. Yan, mag-abay ka na kayo. Huwag ka na mag-resign. Uy, ko na lang magtrabaho. Trabaho na tayo. Hindi, maganda ka mag-resign na lang kung bakit. Pagbalik mo, mas